Mga Lods, meron palang nag-comment, okay, may nagtatanong sa akin about do sa may paghahanap ko sa nanay ko. So ito yung tanong niya. Sabi niya, tanong lang Lods, bakit sa loob ng 31 years, tsaka nyo lang pong naisip hanapin ang mother nyo po? So mga Lods, ito, sasagutin ko yan na, hindi totoo yan at hindi tama yung tanong. Kasi, hindi nangyari yung ganyan na after 31 years, saka ko lang naisip hanapin. Hindi. So, noon pa hinahanap ko na. So ganito yung storya. 1993 ako dumating sa Pilipinas. Noong mga panahon na yung Lods, maniwala ka at hindi, long distance call lang ang tanging pag-asa mo para makausap mo ang tao sa ibang bansa. Or letter. Snail mail kung tawagin. So ngayon Lods, sa mga panahon na yon, hindi lahat ng households meron telepono. Sa mga mahihirap na lugar, kagaya sa amin sa Tondo, kunwari, ilan lang ang meron telepono ron. At sa ilan mga telepono na yon, ilan lang yung may access sa may long distance call. Doon sa buong looban namin, isa lang ang telepono na pwede kang mag-long distance call. Sa pagkakaalala ko So isipin mo yun, paano ko siya hanapin? And during that time, ang focus namin is mabuhay araw-araw kasi nga sa sobrang hirap ng buhay namin nun. So, sa murang edad, elementary, mga Lods, nagtatrabaho na ako. Hindi naman trabaho talagang trabaho. Kumbaga dumidiskarte na ako para magkaroon ng pera sa bahay. Tapos, nung grade 3 ako, umalis ang tatay ko, pumunta ng Malaysia. So, paano ko hanapin? Nag-aaral ako, nakikitira ako sa ibang bahay, sa kaibigan ng tatay ko. So, dumating yung high school. Bumalik na tatay ko, dumating yung high school. Unang-unang type ko sa internet, sa bahay ng kuya ko, yung sinasaksak pa yung telepono. Unang-unang tinype ko, nung nagkaroon ako ng access sa internet, yung nanay ko at yung pangalan ng pinsan ko. Tinry ko silang hanapin. 2000 yata or 2001 sa pagkakaalala ko. 2000 nga, 2000. So, 24 years ago. Sinubukan ko na hanapin. Wala talagang data. Siguro konti pa lang yung data nun. So, once in a while, pagka nagkakaroon ako ng access sa internet, yun ang ginagawa ko. Tinatry ko silang hanapin. Pero hindi nangyayari. Wala talaga akong mahanap. Nagkaroon ako ng kaklase na Koreana. Tinanong ko sa kanya, na pwede kaya yung ganito, ganyan. Parang wala siyang effort para may stress pa doon. At sinabi niya na very common yung apelido nga namin. And also, hindi basta ganun maganap ng tao sa ibang bansa daw. So, hindi ko pa naintindihan gaano yung sinabi niya. So, dumating ang college. So, nagkaroon ng mga social medias. Nung nagkaroon ng social media, sinubukan ko maganap ng tao doon. Yun, sila pa rin ang hinahanap ko, ganyan. Walang nangyari. So, ngayon, Lods, another social media na sikat ngayon, yung FB. So, kaya na nangyari doon, Lods, lahat ng kapangalan ng pinsan ko, siguro mga 100 yun, minessage ko yun. Halos lahat ng kapangalan, pinagme-message ko lahat yun. Tapos ginawa ko pa, English and also, translate ko sa Google, sa Korean, sa Korean character and Korean language. Iilan lang yung nag-reply, at ang reply nila is yung common name daw, tapos hindi daw siya yun, baka pangalan lang niya. And also, ang sabi nila, hindi daw ganun kadaling maganap ng tao sa Korea. Alam nila na yung batas nila ron sa privacy law is napakahigpit. Alam nila dun yun. So, nangyari, pumutok ang Korean novela dito, dumami ang Korean store. So, yung mga ibang Korean store, may mga nagiging kaibigan ako. Yung may-ari, tapos nalalaman nila half Korean ako. Humingi ako ng tulong sa kanila. So, try nilang tumawag sa Korea, baka kayang hanapin nanay ko. Laging ang dead end is mahirap dahil sa privacy law. Ngayon, merong isang Korean store doon na binigyan ako ng idea sa media. Kasi yung media daw, pwedeng tumulong yun. Kasi nga, made-dead end lang kami doon sa may privacy law eh. So ngayon, unang ginawa namin, pumunta kami sa social media again, tapos meron yung groups, di ba yung mga groups? Pinost namin doon yung pangalan ng nanay ko, picture ko, ganito, ganyan, ganyan. Ang dami nag-comment, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos merong isang media na para naging interesado, minessage kami. Yun lang ang problema, nag-pandemic. At hindi nila alam kung paano mangyayari kasi nasa Korea daw sila, ako nasa Pilipinas. Paano pupunta ron, paano ganyan. So, naging mahirap na yung usapan. Tapos, nag-pandemic pa nung mga time na yun. Yung patapos pa lang yung pandemic, ganun yung nangyari. So, wala na. So, sinubukan ko sa Philcor. Madami daw silang case na ganun, na nahirapan sila, ganyan. Kumbaga, pila pa, ganyan. So, ngayon, doon na nga pumunta sa may time na eto na. Yung biyenan ko is merong katransaksyon sa business na Korean. Sabi niya meron daw siyang kilala na medyo malakas yung access sa may
TB Chosun. Yung TB Chosun pala is talagang malaking, ano yan, malaking media company daw sa Korea. Ang ginawa nila, sila naghanap. Dead end din kami doon sa privacy law. Nandun yan sa may palabas eh. Nandun yan sa palabas na yung nga daw, hindi daw basta-basta pwede magbigay ng information. So ngayon, ang nangyari, pinost din nila. Every after ng episode ng Mom Spring Day. So ngayon, ang nakakita pa, yung kaibigan na nanay ko na nanonood ng Korean na palabas na nasa LA. Siguro nag-tune in siya ron. Tapos nakita niya yun, yung nanay ko. Na, tsaka siya tumawag sa TB Chosun. Yun yung nangyari kung paano nahanap yung nanay ko. So babalikan ko yung tanong mo, Lods. Hindi totoo na after 31 years saka ko lang naisip hanapin. Hinahanap ko siya noon pa. Ang nangyari lang, after 31 years, saka ko siya nakita. Wala akong tigil ng paghahanap. During pandemic, Lods, ang lagi kong dinadasal na sana wag siyang tamaan or kumbaga masurvive lang niya. Kasi ang plano talaga namin na misis ko, 2025 or 2026, pupunta kami doon ng kahit na anong mangyari. Kasi feeling ko, established na ako at kaya na namin doon. Kumbaga, naayos na namin yung pag-aaral ng mga bata, established na lahat. Kumbaga, meron na akong extra para pampunta ron at hanapin namin yung nanay ko. Pagkatapos, most probably, yung anak ko hindi na ganong alagay ng mga time na yun. Kaya pwede na namin isama. Yun talaga ang plano. Yun lang sa, kumbaga sa blessing ng Panginoon na ngayon, nangyari to, na meron tumulong sa amin. Na yung istorya namin, ginamit nila, which is in a good way. Na ang nangyari is mas napagaan sa amin kung paano maghanap sa magulang namin, sa magulang ko, na medyo less yung gastos compared sa kung kami yung gagawa mismo. At mas napaaga. Kumbaga, perfect timing lahat. Kung nahanap ko na mas maaga yun, hindi pa ako established, hindi, alam mo yun, hindi ko masabi na, ma, sana proud ka sa akin. At least ngayon, nung nakita niya ako, o ito yung pamilya ko, makita mo yung mga apo mo, maayos na ako, meron ako maayos na trabaho, tapos meron pa ako mga ibang pinagkakitaan. Makikita niya. Lahat perfect timing. Ang galing ng pangyayari. Kaya siguro, Lods, hindi binibigay sa akin ng Panginoon yan during that 31 years na hinahanap ko siya. Kasi napakaganda ng plano niya. Lods, alam ko marami sa atin nanonood ng Korean novela. Pero ako nabuhay ako sa loob ng Korean novela na in real life. Talagang Korean drama ang nangyari sa buhay ko. Akalain mo yun, di ba? Tayo, kumbaga mga fan tayo, pinapanood natin. Ang ganda ng istorya ng Korean novela, di ba? Tapos, yung success, yung lalaki na na bida, pagdating ng time, yung nawawala niya nanay, bigla silang makikita kung kailan okay na siya, di ba? Kalain mo, nabuhay ako sa ganung klaseng istorya. So, yun lang, Lods. Sana nasagot ko yung tanong mo na hindi yan yung talagang nangyari sa akin. Tsaka, medyo na-share ko na rin yung story. So, mga Lods, thank you.